Welcome back sa PH Grind Recap. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang German suspense drama film noong 2006 na pinamagatang Open Water 2: Adrift. Spoilers ahead, watch out and take care. Ipinakilala ang isang grupo ng magkakaibigan na sina Amy, ang kasintahan niyang si Dan, Zach, at Lauren. Magkakasama silang naglakbay, nagsasaya, at kinunan sa kamera ang kanilang mga adventure. Kinuha ni Dan ang kamera at nagsimulang umikot na naging dahilan para mawalan siya ng balanse at mahulog sa bangin. Nakaakyat siya pabalik na may maliit lang na sugat. 5 taon ang lumipas, si Amy at kanyang asawang si James kasama ang kanilang sanggol na si Sarah ay pumunta sila sa Mexico para ipagdiwang ang kaarawan ni Zach sa bagong yate ni Dan. Sa daan, naabutan sila nina Zach at Lauren na sakay ng motorsiklo. Dumating ang lahat sa isang yacht club kung saan nakaparada ang yate. Si Amy lang ang tanging nagsuot ng life jacket at natatagalan sa pagpunta sa yate. Matapos malunod ang ama ni Amy habang magkasama sila, nagkaroon siya ng hydrophobia. Dahil sa suporta ng asawa, nagawa ni Amy na makapunta sa yate. Nakita nila si Dan kasama ang kanyang kasintahang si Michelle. Naglayag ang grupo at umalis. Tinanong ni Zach kung paano kumikita si Dan para makabili ng ganitong yate. Pinatulog ni na Amy at James ang kanilang anak at nag-iwan ng walkie-talkie sa malapit para marinig siya kapag nagising. Nagsimula na ang party, ang lahat ay nagsasaya at inalok sila ni Michelle na lumangoy sa dagat. Tinanggap nila ang alok habang sina Amy at Dan ay nanatili at pumunta sa loob para silipin si baby Sarah. Inamin ni Dan sa kanyang dating kasintahan na gusto rin niyang magkaanak at pinagsisisihan niya ang pagiging pasaway sa nakaraan. Masaya na si Amy sa kanyang asawa kaya pinaikli niya ang pag-uusap at pinabalik na si Dan sa deck. Sa dagat, nag-e-enjoy ang magkakaibigan. Naglakad si Amy sa deck kasama si Dan at inamin na naiinis siya sa kanyang phobia at natatakot na maipasa ito kay Sarah. Nang biglang kinarga ni Dan si Amy at hindi pinakinggan ang pag-iyak nito at agad na tumalon sa tubig. Nagsimula siyang magpanik at nag-flashback sa kanya ang pagkamatay ng kanyang ama. Sinubukan siyang ibalik ng mga kaibigan sa kanyang katinoan. Biglang napagtanto ng lahat na hindi na ibaba ni Dan ang hagdan bago tumalon sa tubig. Tanging si Sarah na lang ang natitira sa yate at sa paligid nila ay ang walang katapusang dagat. Umawit si James para aliwin ang kanyang asawang si Amy. Habang ang iba ay sinusubukan na umakyat pabalik sa pamamagitan ng pagtalon. Nabigo sila dahil masyadong mataas ang gilid ng yate. Nagsimulang magpanik si Michelle dahil sa pagod at ginaw, kumapit siya sa inflatable na dolphin. Hiniram sa kanya ni Dan ito para magamit sa pag-akyat. Pero kalaunan ay nabigo pa rin sila dahil ang dolphin ay masyadong madulas. Napansin nila ang isang watawat at sinubukan ni Dan na kapitan ito. Nagawa niyang makuha ang watawat pero hindi ito matatag para suportahan ang kanilang bigat. Natauhan si Amy at napabuntong hininga ang lahat para isipin ang dapat gawin. Nagpanik na naman si Michelle at inisip na may pating sa kanyang ilalim. Tinignan ito ni Dan pero walang nakita. Sanisi ng lahat si Dan para sa mga nangyari. Inamin naman ni Dan na nagkamali siya at susubukang gumawa ng paraan. Naluluhang sinabi ni Amy na dapat silang humanap ng paraan dahil naiwan si Sarah ng mag-isa sa itaas. Patuloy na nagpanik si Michelle. Dahil sa pagod, nagsimula siyang malunod at sinubukang kunin ang life jacket kay Amy. Itinulak nila siya palayo kay Amy at nagsimulang magkaroon ng nervous breakdown si Michelle. Pinakapit siya ni Lauren para pakalmahin at sinimulang magdasal. Ang grupo ay gumugol pa ng ilang oras. Naubusan na sila ng lakas at nauuhaw na. Nang biglang marinig nila ang tumutunog na cellphone mula sa yate. Galing sa nakalawit na jacket ni Zach ang tunog. Nagawa ni Dan na kunin ang jacket at sinubukang sagutin ni Zach ang tawag pero dahil basang-basa ang cellphone, nabigo sila. Dahil sa pagkainis, inagaw ni Michelle ang cellphone mula kay Zach pero aksidenteng nahulog ito sa tubig at nawalan na sila ng pagkakataong makipag-ugnayan. Nakaisip ng bagong ideya si Dan at sinabing pagsama-samahin ang kanilang suot at itali para ihagis sa taas ng yate. Sa puntong ito, napansin nila ang isa pang yate na papalapit sa kanila ng mabilis. Ang magkakaibigan ay sinubukang senyasan ang mga pasahero pero hindi nila naiintindihan ang kanilang kalagayan kaya kumaway lang sila sa kanila habang papaalis. Bumalik sila sa plano ni Dan gamit ang kutsilyo na nakita nila sa jacket ni Zach. Pinutol nila ang mga damit at gumawa ng lubid. Tinanong ni James si Dan kung pwede ba siyang makapasok sa yate mula sa ibaba nito pero hindi alam ni Dan. Kaya siya na mismo ang nagsuri, kinuha niya ang kutsilyo at sumisid sa ilalim. Samantala, ang grupo ay matagumpay na naihagis ang ginawang lubid at sinubukan ni Zach na gamitin ito para umakyat. Pero wala pa ring saysay ang ginawa nila dahil naputol ang lubid at nahulog muli si Zach. Ganon din si James, habang nasa ilalim, aksidente niyang nabitawan ang kutsilyo kaya lumangoy siya ng malalim at nauntog ang ulo nang siya ay umakyat. Umahan si James at sinuri siya ni Lauren, nakita ang dugo sa kanyang tenga na nagpapahiwatig ng pinsala sa kanyang ulo at kailangan niya agad magpatingin sa doktor.
Gumawa ng bagong hakbang si Zack kung saan kinuha niya ang kutsilyo at sinimulang saksakin ang gilid ng yate para gamitin ito sa pag-akyat. Agad na lumapit si Dan at pinigilan si Zack dahil ayaw niyang masira ang yate. Habang nagtatalo, aksidenteng nasaksak ni Dan si Zack sa tiyan. Lalong lumala ang kanilang sitwasyon. Narinig nila mula sa radyo ang pag-iyak ng anak ni Sarah na nagising na at nakitang wala sa tabi ang mga magulang. Dahil sa matinding sugat, unti-unting nahihimatay si Zack. Lumayo si Michelle sa grupo at kalaunan ay lumubog din siya dahil sa pagod. Sinubukang iligtas siya ni Dan pero napagtanto niyang huli na ang lahat. Napabuntong hininga si Zack at sinubukang magbiro. Naalala niya ang kanilang paglalakbay 5 taon na ang nakalilipas at sinabing sana ay nagdala si Dan ng kamera sa pagkakataong ito. Ang huling alaala niya ay si Lauren. Naalala niya kung gaano siya kaganda nung huling beses silang nagkita. Di nagtagal ay namaalam na din si Zack. Sa pagkakataong ito, nagsasawa na si James at sinabihan si Dan na pinahahalagahan niya ang yate higit pa sa buhay ng kanyang mga kaibigan. Sinubukan ni Amy na pakalmahin ang asawa pero mas nagalit si James dahil sa pagtatanggol nito sa dati niyang kasintahan. Inamin ni Dan na nagsinungaling siya sa kanila tungkol sa estado niya sa buhay at ibinunyag na ang yate ay pagmamay-ari ng kanyang amo at inarkila niya lang ito at nagpanggap na may-ari para akitin ang mga babaeng tulad ni Michelle. Nais niyang ipagmalaki sa dati niyang mga kaibigan ang tungkol sa kanyang marangyang buhay para hindi nila malaman na wala pa siyang nagagawa sa kanyang buhay. At ngayon napatay na ang kanyang mga kaibigan dahil sa kanyang ginawa, nagsimulang umiyak si Dan. Umamin si Lauren na nagugustuhan niya si Zack pero hindi niya nagawang sabihin sa kanya. Kinumbinsi sila ni Amy na pabayaan na ang patay na katawan ni Zack. Ilang oras pa ang lumipas sa dagat, nagsimulang alalahanin ng lahat ang mga sandali sa kanilang buhay. Lalong lumala ang kalagayan ni James at nagsimulang manghina. Si Lauren, na hindi makayanan ang mga nangyayari, ay nagpaalam sa kanyang mga kaibigan at lumangoy palayo, umaasang makarating sa pampang at humingi ng tulong. Patuloy ang pag-iyak ng anak ni Amy kaya sinubukan niyang sumigaw sa kanya gamit ang radyo pero hindi kumalma ang baby. Naalala niya ang ideya ni Zack na gamitin ang kutsilyo kaya nais niyang sumisid sa tubig para hanapin ito. Pinigilan siya ni Dan at sinabing siya na ang maghahanap. Dumidilim na at naiwan si Amy at James sa tubig. Unti-unting nahihimatay si James at sinabi kay Amy na pagod na siya at masakit ang ulo. Nagsimulang umulan at tahimik na namatay si James. Narinig ni Dan ang kanyang pag-iyak pero patuloy siyang sumisid sa tubig para hanapin ang kutsilyong makakaligtas sa kanila. Gumabi na at sa wakas ay tinanggap ni Amy ang pagkamatay ng kanyang asawa at pinabayaan na ang katawan nito. Umaon si Dan sa tubig at sumigaw sa sakit dahil namamanhid ang kanyang braso kaya tinulungan siya ni Amy na makalapit sa yate. Tumitindi ang bagyo at ang tsansang makaligtas sa gayong kalagayan ay napakaliit. Dahil sa pakiramdam na wala nang magagawa, kinuha ni Dan ang goggles at hinampas sa yate. Nabasag ang goggles at tanging salamin na lang nito ang natira na nakasugat sa kanyang kamay. Doon siya ay nakaisip ng ideya para makaligtas sila. Sinuksok niya ang salamin sa may pagitan na linya ng yate at tinawag si Amy para paakyatin sa pamamagitan ng pagtapak sa kanyang kamay. Sinubukan ni Amy na umakyat pero dahil sa malakas na ulan, nahulog lang siya. Kinumbinsi siya ni Dan na huwag sumuko at subukan ulit. Sumampa si Amy sa kanyang balikat at umakyat ulit. Labis na nasasaktan si Dan sa bawat pagtalpak ni Amy sa kanyang kamay na nakakapit sa basag na salamin. Muling nadula si Amy pero bumalik siya at binuhos ang buong lakas at sa wakas ay nakaakyat na siya sa yate. Tuwang-tuwa si Dan sa nangyari. Ibinaba ni Amy ang hagdan at pagkatapos ay agad pinuntahan ang kanyang anak. Kumapit si Dan pero napahinto dahil napaisip kung susundan niya ba ang kaibigan niya at iligtas ang sarili o tanggapin ang parusa sa nangyari sa kanyang mga kaibigan dahil sa kanyang kasalanan. Kinuha ni Amy ang kanyang anak at sabay silang nagpahinga at nagagalak na natapos na ang kalbaryong sinapit nila. Di nagtagal, napagtanto niyang hindi umakyat si Dan. Lumabas siya at nakita ang life jacket na lumulutang sa tubig. Sa di kalayuan, napansin din ni Amy ang hindi gumagalaw na katawan ni Dan. Sinigawan niya ito at hinagisan ng salbabida pero napagtanto niya na nagsisi si Dan sa kanyang nagawa at piniling magpakamatay. Naaalala niya ang parehong paraan ng pagkalunod ng kanyang ama sa kanyang harapan noong siya ay bata. At para maiwasan ang isa pang trahedya, nilabanan ni Amy ang kanyang phobia at lumangoy papunta kay Dan. Bumaba siya at sinubukan na buhatin ito ni Amy. Nag-flashback ulit sa kanya ang nangyari sa nakaraan kung saan sinusubukan din ni Amy na iligtas ang kanyang ama. Kinaumagahan, lumapit sa yate ang isang bangkang pangisda. Ang mangingisda ay dumaan sa paligid at sinubukang sumigaw sa mga pasahero pero matapos na walang sumagot, umalis na ito. Makikita si Sarah na nagising at umiiyak. At sa wakas ng pelikula, makikita si Amy na nakatingin sa malayo. Si Dan ay makikita na walang malay at nakahiga sa paanan ni Amy na nagligtas sa kanya. Ang bangkang pangisda ay wala na sa paligid. Tanging ang tunog ng makina ang maririnig sa di kalayuan pero nakaligtas siya at makakauwi na.
Maraming salamat sa panonood at kung nagustuhan mo ang movie recap na ito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga susunod pa na video.